Nandoon pa rin siya. Sa harap ng bahay, nakangiti. Tumingin sa akin, hindi kumukurap. Kahit alam kong matagal na siyang nawawala. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Ako si June, 28 anyos. Dito kami nakatira sa San Miguel, Bulacan, kasama ang nakababata kong kapatid na si Ben. Si Ben, 24, ay isang artist. Mahilig siyang magpinta, at ang mga gawa niya ay kadalasang tungkol sa mga panaginip niya. Weird, madalas, pero maganda. Noong una, hindi ko masyadong pinansin ang mga panaginip niya. Sabi niya, paulit-ulit na lang daw ang isang panaginip, isang lumang bahay na may malaking puno ng mangga sa harapan, at isang ilog sa likuran. Malinaw na malinaw daw ang lahat ng detalye, mula sa kulay ng pintura ng bahay na nagkakaliskis na, hanggang sa amoy ng lupa pagkatapos ng ulan. Madalas siyang nakasimangot pagkagising, parang may hinahanap. Sabi ko, Ben, panaginip lang yan. Pero nagbago ang lahat ng isang araw, habang nagmamaneho kami pauwi galing sa tindahan sa bayan. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento, dahil lalala pa ito. Nagmamaneho ako, si Ben ay nakatanaw sa labas ng bintana, tahimik lang. Bigla siyang sumigaw. John! Hinto! Muntik ko nang maapakan ang preno. Bakit, Ben? May nakita ka bang multo dyan? Hindi. Hindi multo. Ang bahay. Yung bahay sa panaginip ko. Nandoon. Tumingin ako sa direksyon na tinuturo niya. May isang lumang bahay na, medyo nasa liblib na lugar. Kulay berde ang pintura, nagkakaliskis na, at may malaking puno ng mangga sa harapan. Sa likod, parang may ilog. Ben, ang daming lumang bahay na ganyan sa probinsya. Magkakamukha lang. Hindi, June, iba ito. Ito talaga. Yung bawat detalye. Pati yung crack sa pader. Napanaginipan ko yan. Ang lamig ng boses niya. Hindi siya nagbibiro. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Kinabukasan, bumalik kami sa bahay na yon. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag. Siguro dahil sa sobrang kadesperaduhan ni Ben na mapatunayan ang sinasabi niya. Tumigil kami sa tapat ng gate na kinakalawang na. Walang bantay. Walang tao. Parang abandonado. Ben, sigurado ka ba? Baka may nakatira dyan. Wala. Walang tao. Alam ko. Parang hinihintay na tayo. Tumayo si Ben sa tapat ng gate, nakatingin sa bahay, parang may hinihintay. Nanginginig ang kamay ko. May kakaiba talaga. Ben, tara na. Nakakatakot. Hindi. Kailangan kong pumasok, June, kailangan kong malaman kung bakit. Nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Hindi na ito ang Ben na kilala ko. Parang may ibang puwersa na bumubulong sa kanya. Napansin ko rin na parang may nagmamasid sa amin mula sa bintana ng bahay. Isang anino. Sinubukan kong pigilan si Ben pero masyado siyang malakas. Binuksan niya ang gate at pumasok. Sumunod ako, ayoko siyang iwan mag-isa. Pagpasok namin sa bakuran, biglang bumaba ang temperatura. Narinig ko ang bulong ng hangin. Huminto si Ben sa tapat ng pinto. Ben, ano ba? Umalis na tayo. Narito siya. Narito siya. Sino? Sino ang narito? Si Elena. Sino si Elena, Ben? Ang babae sa panaginip ko. Yung nakatira dito. Naglakad si Ben patungo sa pinto. Biglang bumukas ang pinto ng kusa na parang inaanyayahan kami. May amoy na parang pinaglumaang libro at tuyong bulaklak. Pumasok si Ben at sumunod ako. Nagulat ako sa nakita ko. Sa gitna ng sala, may isang upuan na parang antik na, at nakaupo doon ang isang matandang babae. Nakangiti siya, pero walang emosyon ang mga mata niya.
Ang balat niya ay kulubot at ang buhok niya ay puting-puti. Matagal ko na kayong hinihintay, Ben. Nagulat ako. Paano niya nakilala si Ben? Hindi siya kumukurap. Nakakatakot ang ngiti niya. Sino po kayo? Ako si Elena, ang may-ari ng bahay na ito. At ikaw, Ben, ikaw ang magmamana ng lahat. Biglang nanginig si Ben, tumingin siya sa akin, gulat at takot ang nababasa sa mga mata niya. Ben, umalis na tayo dito. Hindi na kayo makakaalis, June, parte na kayo ng kwento. Bumalik ako sa pinto pero hindi na ito bumubukas. Para kaming nakakulong. Naramdaman ko ang lamig na bumabalot sa akin. Si Elena nakangiti pa rin. Hindi kami nakalabas sa bahay na yon nang